Zoom na lang kami. So may biglang dumalaw sa amin na isang kapatid. Sabi, Brad, kilala niyo ba si Badong? Siyempre, hindi ko kilala. Kilala pala ni Sis. Nanood na kami. Panunod namin, nandun na, pumasok na yung duda. Siyempre, ba't ganito sinasabi nito? Ngayon lang namin narinig. Tapos dumating sa punto, matagal na kami nakikinig, may bigla kaming nakita na habang naka-live si Brad, sila Brad CJ, may nakita kaming manggagawa. Nandun sa loob, nakikipakinig. Kinabahan ako. Siyempre, closet kami. Sabi ko, patay, mabubuking tayo. Ngayon, ang ginawa ko, nagtatrabaho kami. Tinausap namin yung manggagawa. Manggagawa yun Pero closet siya, kaya hindi namin pwedeng banggitin yung pangalan. Sabi ko sa manggagawa, totoo ba yan? Sabi niya, opo, totoo po. Siyempre, masama magsinungaling. Alam naman natin kung saan pupunta yan Ang turo kasi ni Bro Eli, kung hindi mo kaya magsinungaling, huwag ka na magsalita. Kaya hindi sila nagsasalita ngayon. Kasi yan ang turo ng matanda. Kaya ayaw nila sumagot. Naunawaan ko naman dahil siyempre naabutan ko yung aral na yun Siguro naman sa kulang 6 na taon meron naman kaming konti na natutunan. Tapos nung sinabi niya na yun na totoo, nagaling siya mismo doon sa nightclub na yun nung inauguration, ay doon yung siguro 3 buwan kami na duda, napalitan naman ng 3 buwan na closet. Doon sa 3 buwan na yun, umattend kami ng Zoom, hindi na kami humarap sa camera, tag-decide na kami. Kasi yung pumapasok sa utak ko na sitas may kaayusan, may karapatan, wala sa pananampalataya, kasalanan. Kailangan na naming kumilos dahil sabi ko, paano kung bukas makalawa? Bumalik ang Panginoong Jesus. 50-50 ang lagay ng kaluluwa mo. Dahil ang sabi din sa Biblia, pulos sitas Sabi sa Biblia, yung pumapatol sa patutot ay kaisang katawan niya. Sabi ko, medyo mabigat to kaisang katawan. Sa madaling salita, sa Tagalog na mababaw, kasabwat ka. Kaya nung nag-i-school pa kami noon sa orchestra, araw ng linggo, namaalam kami sa aming group servant. Kami po Italiana, sa Italia kami. Mag-asawa po kami. Makwento lang ho namin yung aming buhay nung kami naanib dito. 5 taon ho kami dito sa iglesia, pero choir ho kami at orchestra ang aming tangan. Pero after naming naging closet kami last 2024 pa ng mga October, ganon. October, December, hanggang sa nagpaalam na kami ng April 30. Hindi naman po talaga, kasi nung kami umanib dito, narinig namin, nung kami nagsusuri pala, talagang inabutan namin, nag-aaway-away sa iglesia, sa loob, yung mismong manggagawa, plus yung mga group servant, dahil pinag-uusapan nila tungkol sa kotse ng manggagawa. Kasi may kotse na yung manggagawa, humihingi pa uli siya na magpalit ng bagong kotse. Ang gagastos pa rin, mga kapatid. So, hindi pa kami kaanib noon, nagulat na kami kasi nagkakagulo sila. So, sabi ko, ano nangyayari? Hindi namin yung pinansin, umanib pa rin kami dahil sa araw. Tapos bandang huli nga, nung kami choir na, tinanggal kami sa baptism committee nang walang paliwanag ng manggagawang ito. Tapos sabi sa amin, kami daw ay lumalaban na sa aral, pero kami ay choir pa at orchestra, may recommendation letter kami galing sa mismo na bago ka maging orchestra, kailangan na recommendation letter kung ikaw ay maayos na kapatid, na dumadalo ka ng regular. Wala kaming absent. Pero ang amin, sabi ko, bakit kami tinanggal sa baptism committee nang walang paliwanag ng manggagawa dito? Ang sabi lang sa amin, kaya daw kami tatanggalin ay dahil karapatan daw niya yun bilang manggagawa. Kaya sabi ko, bakit gano'n? Nasaktan ako. Talagang nasaktan kami mag-asawa kasi choir nga kami. Hindi ko akalain na ganun palang patakaran nila, natatanggalin ka nila nang walang paliwanag ang manggagawa dahil karapatan nila. Nasaan yung patas na paraan nila ng kumbaga, sa hukuman nga ay lilitisin ka muna bago ka, o kahit man lang sa trabaho bago ka tanggalin, dapat may paliwanag muna ang boss mo bakit ka tatanggalin. Sa kanila walang paliwanag. Kaya sabi ko, nag-isip na ako noon. Ito Daniel Rason, nitong bago, kaya mga tarantado nga yung mga yan.
kasi na lang po nagaganap yung ganyan. Marami na po nag-video yan. Sige po, tuloy po nyo. Tapos yun na, hanggang sa kami ngayon lumabas na, ang usapan namin ng manggagawa, ng GS namin, huwag kaming pasasamain. Lalabas kami ng matahimik. Wala kaming sasabihin kahit ano sa kapatid, wala kaming ipopost sa Facebook. Malibang kami pasamain ninyo sa mga kapatid. That day din iyon, nagpaalam kami ng umaga, nung hapon din iyon, pinulpito kami daw ng mga manggagawang iyan para sabihin kami na kami lumalaban na sa aral, ipablock na kami, kung tutuusin, hindi nga kami suspendido, may tungkulin kami, orchestra at choir pa kami, pero namaalam kami sa choir. Dahil nga may naramdaman na rin kami sa choir na takipan dito, takipan doon. Ang iniisip ko lang, sabi ko nga, bakit yung mga kapatid na dapat suspindihin nila, hindi nila masuspindi, pero kami, kako, wala silang maibato sa amin dahil pasaway daw kami, ba't hindi nila sinabi kung ano yung sinaway namin para magkaalaman kung talagang kami may sinaway. Dahil kung wala naman silang maibato sa amin, sana, sabi ko ganyan, maging fair kayo, pero bandang huli, pinasama pa rin kami, kahit na nakiusap kami na huwag kaming pasamain. Bandang huli, pero marami pa rin sa amin, ewan ko, di ko alam kung kaplastikan din lang, kung kami friend pa nila sa Facebook, may ibang natira, pero hindi namin alam kung mga yan ay nagtitik-tik din sa amin. Sabi ko, ano namang ititik-tik ninyo? Ako nga ay hayag kung sinabi lahat ang mga nasa Facebook ko. Hindi ako nagtago, hindi ako nagsabi ako ng katotohanan na dinanas namin diyan. Hanggang sa nalaman nga namin, kaya kami lumabas, na yung Area 52 iyan ay totoo dahil mismo yung manggagawa ang nagpatunay sa amin. Tapos yan, kakalampagin ako ngayon, ang pangalan nito, nung sa Apalit, yung mismong conductor dyan sa music ministry. Ang pangalan nito, mahirap magbanggit pero isa yan sa nag-message sa akin na bakit lumalaban daw ba kami kay Daniel. Sinabi ko sa kanya yung Area 52, may kausap kami mismo sa loob. Makikisingit ako. Ayan. Dinig ko. Ako po yung asawa. Yan, ako po yung asawa, magkasama kami dito, tungkulin namin ay choir at saka orchestra. Dahil nga aktibo kami dati sa naming relihiyon, hindi kami matali na walang tungkulin. Siyempre, naghahanap tayo ng totoo. Kaya lang naman kami, nung bali ilang taong kami kulang 6 years kami sa MCGI. Kaya lang kami, ang istorya namin, nagkasakit kami. Tapos nung nagkasakit kami, siyempre, sum na lang kami. So may biglang dumalaw sa amin na isang kapatid, sabi, Brad, kilala niyo ba si Badong? Siyempre, hindi ko kilala. Kilala pala ni Sis. Nanood na kami. Panunod namin, nandun na, pumasok na yung duda. Siyempre, ba't ganito sinasabi nito? Ngayon lang namin narinig. Tapos dumating sa punto, matagal na kami nakikinig, may bigla kaming nakita na habang naka-live si Brad, sila Brad CJ, may nakita kaming manggagawa. Nandun sa loob, nakikipakinig. Kinabahan ako. Siyempre, closet kami. Sabi ko, patay, mabubuking tayo. Ngayon, ang ginawa ko, nagtatrabaho kami. Kinausap namin yung manggagawa. Manggagawa yun Pero closet siya, kaya hindi namin pwedeng banggitin yung pangalan. Tingnan ko yung manggagawa, totoo ba yan? Sabi ko sa manggagawa, totoo ba yan? Sabi niya, opo, totoo po. Siyempre, masama magsinungaling. Alam naman natin kung saan pupunta yan Ang turo kasi ni Bro Eli, kung hindi mo kaya magsinungaling, huwag ka na magsalita. Kaya hindi sila nagsasalita ngayon. Kasi yan ang turo ng matanda. Kaya ayaw nila sumagot. Naunawaan ko naman dahil siyempre naabutan ko yung aral na yun Siguro naman sa kulang 6 na taon, meron naman kaming konti na natutunan. Opo. Tapos nung sinabi niya na yun na totoo, nagaling siya mismo doon sa nightclub na yun nung inauguration, ay doon yung siguro 3 buwan kami na duda, napalitan naman ng 3 buwan na closet. Doon sa 3 buwan na yun, umaten kami ng Zoom, hindi na kami humaharap sa camera. Nag-decide na kami kasi yung pumapasok sa utak ko na sitas may kaayusan, may karapatan, wala sa pananampalataya, kasalanan.
kailangan na naming kumilos dahil sabi ko, paano kung bukas makalawa? Bumalik ang Panginoong Jesus. 50-50 ang lagay ng kaluluwa mo. Dahil ang sabi din sa Biblia, pulusitas eh. Sabi sa Biblia, kapag Nakakaalam. ang isang tao ay yung pumapatol sa patutot ay kaisang katawan niya. Sabi ko, medyo mabigat to kaisang katawan. Sa madaling salita, sa Tagalog na mababaw, kasabwat ka. Kaya nung nag-i-school pa kami noon sa orchestra, araw ng linggo, namaalam kami sa aming group servant. Sinabi namin yung aming mga nalaman, tapos sabi namin, idle kami na kung ibabalik ni DSR yung dating mga turo, magpapatuloy kami. Tapos nung hapon, sabi nila, pwede po bang sabihin namin ito sa aming DS? Sabi ko, oo. Na naman dapat itago eh. Tapos nung hapon, sinabi niya, ini-announce na kami, pinablock na nung hapon, nung araw ding yon. Tapos nung sumunod na araw, kinausap naman ng coordinator sa Pilipinas, sa Apalit, yung worker na nakausap namin na closet, sabi, kilala mo ba itong dalawang ito? Napaka-aktibo, bakit ganun? Sabi ng worker, sinabi ko lang naman sa kanila ang totoo, nagaling ako sa Area 52. Ayun, sabi, ayun lang, ganun lang ang istorya namin. Ganun lang siyempre, nakausap mo yung worker. Kung exit lang ang worker na ito, pag nakilala mo isang buong lokal, ang dadalhin nitong tao, baka mag-exit lahat. Siyang sinasabi nila, kasi kami personal namin kilala eh, pag itong worker na ito, ang umexit, ang dala nitong tao, baka maubos ang miyembro dito. Yun lang ang iniintay nila, napakaraming closet sa loob, ang daming nakakaalam. Pero iniintay nila paglabas ng worker na to, dahil hindi nga namin sinasabing pangalan. Pero paglabas ito, garantisado, nako. Ayun lang nga yung masasabi, hindi ko na masyadong pahabain, kayo naman.